Matapos ang drama ng shootout, walkout naman ngayon. Anong nangyayari dito sa Senado? Ano ang implikasyon nitong nagganap kanina na pagwo-walkout ng mga senador? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan. Kanina nga, nakita natin na isang parang shouting match na naman dito sa Senado na kung saan ang minorya ay tila nang gagalaitin na naman at galit na galit. At nagsisisigaw na naman si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Erwin Tulfo, nagpapakita ng galit nila and then eventually nagsipag-walk out dahil ang pinagbobotohan kanina ay ang pag-amyenda sa Rules of the Senate na kung saan papayagan ang mga miyembro ng Senado na bumoto o makipag-participate sa deliberation via the internet. And pinalagan nila ito because sa pakiramdam nila ng minorya ay papaboran ito si Senator Bato de la Rosa. Pero mas telling dito ay ang mga pinagsasabi ni Erwin Tulfo. At tila ba ibinuking na niya ang overall plan nila. At sinasabi niya na baka daw gagawin ito para yung mga senador na kakasuhan ng ombudsman ay makakaboto, makakaparticipate sa deliberation as if alam na nila na ito ang plano from the start. And I have no reason not to believe si Erwin Tulfo na yan talaga ang bahagi ng plano. Sabi ko nga sa inyo, this is crunch time for them. Susubukan na nila ang lahat. At kasama na po dyan, yung hindi nila mabawi yung Senado, ang gagawin dyan ay isa-isang ikukulong ang mga kalaban ng administrasyon at para mabawasan ang kanilang bilang, hindi sila makaparticipate, kung saan magkakaroon ng abnormal na sitwasyon wherein ang mayorya, although hindi pwedeng palitan ang Senate President because they needed 13 votes to do that, sila ang mayorya dito ang laging matatalo sa botohan dito sa Senado sapagkat wala silang bilang dahil ikukulong daw yung mga ilan. Si Senator Bato de la Rosa nagtatago naman hanggang hindi pa naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema tungkol sa kanyang petisyon. So, malalagay sa disadvantage dito ang majority kasi yung minorya with 11 at wala namang balak ang ombudsman siguro na ipakulong ang sino man sa kanila kahit na mga may umuugong na mga bali-balita at doon sa testimonya ng 18 Marines ay meron sa kanila nandiyan sa minority na ngayon na tumanggap ng mga maleta kasama dyan sina Ping Lacson, sina Tito Soto, sina Tulfo at kung sino-sino pa na mga nakabahagi dyan. Well, kung may 11 sila at halimbawa ay mabawasan ng 3 pa yung mga senador sa majority, although the minority cannot replace the Senate President, pagdating sa botohan, 10 lang ang boboto dito sa majority. At yan ang implikasyon yan. Ngayon, itong pag-walkout na to, this is a dangerous precedent kasi pwedeng either the majority or the minority now has the power not to attend the session and in order for them not to have a quorum. Kasi kailangan mo ng 13 para mag-umpisa yung sesyon. At kung wala kang 13, wala kang quorum. At maapektuhan yan, hindi lang yung deliberasyon dito sa Senado, kundi pati yung impeachment trial. And this will create more chaos. Magiging mas magulo ang Senado. At tingin ko, ito naman talaga ang plano ng administrasyon, guluhin itong sitwasyon na ito para, maging dysfunctional ang ating gobyerno. And this will also distract the people kung ano yung nangyayari tungkol sa ating bayan. Huwag nyo na kaming lukuhin itong minority sa kasalukuyan. Yung pagsasabi nyo ni Erwin Tulfo na may mga kakasuhan, alam naman nila yan na may kakasuhan. I think this is part of the plan talaga na gibain ang majority, noon pa man yan, at yung mga Duterte supporters sa Senado by filing multiple cases against them. At wala na kasi silang ibang pagkukunan ng mga boto. And the only way they can manipulate the Senate is kung mababawasan ang hanay ng majority. Hindi po ito tungkol sa flood control. Huwag nyo kaming lokohin. Kasi kung flood control ang pinag-uusapan,
ay nasaan na yung mga 65 na contractors na sinasabi nyo noon? Si Ping Lacson na nagre-report yan. Nasaan na yung top 15 ng mga contractors na di umano ay kumupong ng mga kontrata na si BBM pa mismo ang nag-report? Nasaan ang mga kaso nila? Bakit ang kinakasuhan ngayon ay puro mga nasa oposisyon? Well, obviously, ang sagot dyan kasi ito ang kumakalaban sa administrasyon. At yung mga sinabi nila noon na mga supposedly may mga expose pa itong si Ping Lacson, hanggang ngayon wala naman silang kinakasuhan ng mga congressman except for Saldico. At ngayon nag-iingay sila kunyari kay Romualdez. Ako hindi rin ako naniniwala dito sa storya ng pagdedemanda kay Romualdez. I think this is part of the overall scheme and plan, pagtakpan si BBM. Pero malinaw para sa mga tao sa kasalukuyan na ang mga senador na ito ay kinakasuhan nyo lamang hindi dahil sa totoong sila ay may kasalanan. O kung may kasalanan man sila, hindi yun ang primary reason. Ang primary reason nyo ay gibain ang majority ngayon sa Senado. Kasi kung ito'y tungkol sa flood control, dapat inunan nyo yung mga magnanakaw talaga dyan sa Kongreso, na hindi lang hundreds of millions ang ninakaw, bilyon ang pinag-uusapan. At ang nangyari doon sa mga testigo, yung mga pangunahin na may pakana nito, kagaya ng mga nasa DPWH, yung mga naging bilyonaryo ng mga district engineer, si Alcantara, state witness, si Hernandez, state witness, at yung iba pa ng mga si Bernardo, Yusek Bernardo, state witness. Yung mga pangunahin na may kasalanan dito, iniligtas na ng Department of Justice at ng Ombudsman sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pribilehiyo bilang mga state witness. Ibig sabihin, hindi na sila makakasuhan. Testigo na di umano sila. Pero ang requirement sa pagiging testigo or state witness, dapat you are supposed to be the least guilty. Dito, marlinaw doon sa mga kwento na yan, na lumabas noon sa Senado, na sila ay bahagi talaga ng grand conspiracy. They are not the least guilty. They are probably the most guilty. Kasama sila, pare-pareho sila ng level. At ang inaasa natin sa Senado ngayon, sana ay buksan nyo na muli yung Blue Ribbon Committee. Please lang, buksan nyo na itong investigasyon na muli dito sa flood control, because ito ang kinatatakutan ng mga minority senators sa kasalukuyan. Ayaw nilang malahad ang katotohanan. Ito ang ayaw mabuksan ng Kongreso. Ito ang ayaw mabuksan ng mga makakaliwa, ng mga NPA, ng mga NDF na nagkukunwaring mga party list representatives yan sa Kongreso. Ito ang ayaw pabuksan ng mga pari, ng mga kaparian dyan na hanggang ngayon ay tumutuligsa. Ang alam lang tuligsain ay ang mga Duterte at hindi ang nakawan dito sa ating pamahalaan. Pero ang taong bayan nag-aabang sa katotohanan. Gusto naming marinig na ang 18 Marines. At itong mga walkout na to, nakadesenyo ito para wag matuloy ang anuman ng mga pag-uusapan dyan sa Senado. Pero tayong lahat, tayong mga Pilipino, kayong mga iskumbro, alam nyo na kung anong nagaganap sa ating bayan. Hindi tayo magpapaloko. Tayo'y nagmamasid, tayo'y makikilahok, at tayo'y patuloy na magsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.